Si 2663, good evening po. Tanong ko lang po, pwede ba maka-deliverance sa pamilya ko kahit wala pa kaming kasal ng asawa ko? Brother Romer. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Si 2663, good evening po. Tanong ko lang po, pwede ba maka-deliverance sa pamilya ko kahit wala pa kaming kasal ng asawa ko? Brother Romer. Hello bro. So, una-una, madali lang talaga mag-deliverance. Walang problema yon, madali lang talaga. May authority ka sa anak mo, oo. Meron yan. Pero, kasi, ikaw mismo, pwede ka mag-deliverance sa anak mo. Totoo yan. Ang hindi lang pwede na i-deliverance mo yung asawa mo din. Hindi yan pwede kasi wala kayong kasal. May authority ka kasi sa anak mo, so pwede. Pero unahin po natin yung sakramento. Bakit? Naunang gusto mo nga mag-deliverance, kaya mong mag-deliverance doon sa anak mo. Bakit hindi mo kaya na i-process yung papeles para makasal kayo, di ba? So, unahin po natin. Mas maigi po unahin po natin yung yung sakramento. Kasi wag niyong i-highlights kaagad yung deliverance. I-highlight ninyo yung grasya. Yun talaga ang pinaka-importante. I-highlights po yung grasya. Kasi paano maging epektibo yung deliverance natin kung wala ka sa grasya? Kaya nga, inuulit-ulit natin doon sa tawag dito, sa catechism natin na importante talaga yung grasya. Ano po bro, sa Tito 2:12-13 bro, Jando? Ano yun? Tito Dos? 12 hanggang 13. Okay, Basa bro. okay, Tito 2:12 hanggang 13. Ito ang ating mababasa. Yan. Ang sabi ay ganito, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Okay, so yan po, na kailangan po talaga na nandun tayo sa grasya para matalikuran natin yung ating pagkamakasalanan, para pag alis doon sa buhay ng yung pagkamakasalanan. Yun po talaga ang importante ngayon, na mamuhay tayo sa grasya. Bakit? Kapag wala ka sa grasya, walang epekto po yung deliverance natin. Unahin po natin talaga, wag niyong i-highlights agad yung deliverance, porque natin na ini-empower namin kayo na mag-deliverance sa bahay. Hindi na ibig sabihin na hala, deliverance na lang po tayo ng deliverance. Kasi namuhay po muna tayo doon sa sakramento. Kasi yun po ang pinaka-highlights natin ngayon, yung sakramento. Tapos wala kang kasal. Paano yun? Ano ang highlights mo? Sacramentals po yung deliverance. Pero yung yung sa Eucharistia, yung katawan at dugo ni Kristo, hindi natin ma-highlights. Paano yan? Kasi yung Eucharistia ang nagbibigay natin ng buhay. Buhay na walang hanggan. So, paano yon? Kaya nga, intindihin po ninyong mabuti na kapag wala kayo sa grasya, useless po yon.
Kasi nasa Isaías, pakibasa nga bro sa Isaías bro, yung 59:2 ba yon? Isaiah 59:2. Opo, Eh, ano daw? eto sabi sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Tuloy bro. Nag Hanggang 3 lang. Natigmak sa dugo ang inyong mga kaaway, ang inyong mga daliri sanhi ng katiwalian, ang inyong mga labi ay puno ng kasinungalingan, ang sinasabi ng iyong mga dila ay pawang kasamaan. So yun po mga kapatid, na dahil sa kasalanan natin, hindi po tayo marinig ng Diyos. So paano po yun? Na hina-highlights po natin kaagad yung mga bagay na yon, pero hindi natin na-highlights yung sarili nating kaligtasan. Kaya po, mag-ingat po tayo sa paggamit ng deliverance book. Kasi hindi po yan comics na babasahin lang natin, makakapagpalayas tayo kaagad ng demonyo. Hindi, natitrigger lang yung mga demonyo yan. Kaya nga, ang practices namin ngayon dito is more on processing sa memory. Kasi yung memory kasi, yun ginagamit ng mga demonyo para mag-create sila ng stronghold sa buhay mo. Kaya nga, meron akong pasyente, bata, na kumuha pa lang nung nakarang araw ba yon, yung last week, kumuha pa lang yung kasama namin ng exorcism water. Ano ko yon, pasyente, pero napasa doon kasi meron din akong na-handle na pusas. Pagkuha pa lang ng exorcism oil, grabe na, nag wild na kaagad. So doon pala nung nagmumura na siya, ano palang dahilan? Kasi sabi ng mama niya, hindi man to nagmumura, Brad. Tahimik lang to. Pero meron siyang galit doon sa mismo na kapatid niya. So, kinimkim niya yung galit sa memory niya. Doon talaga doon siya nagmumura. So, grabe yung reaction ng bata. So, prinases natin yung sarili niya, yung memory niya. Sabi ko, i-control mo yung emotion mo. Yun ang pinaka-importante. I-control yung emotion kasi doon yan nakatatak sa memory. Pagising mo lang pagising mo lang sa aga, grabe na yung galit mo doon sa kung sino-sino. Tapos ano na yan, demonic obsession. Yung tinitira ng demonyo is nandun na sa mind mo, sa intellect mo na, sa memory mo na. Doon pinatatatak-tatak niya lahat ng mga galit, puot, sama ng loob, mga lahat na talaga ng mga bagay na nakasisira sa buhay mo. Kaya nga nung pag-process natin sa memory niya, doon sa sarili niya, konti na lang yung reaction. Ang laki na talaga ng yung talagang ang laki na talaga ng pagbabago doon sa kanya. So yun po, ang pinaka-importante po natin kasi ang pamilya ang unang inatake ng demonyo. Simulat sa pulpa kay Adan at Eva, ang unang inatake niya yung pamilya. Kaya nga, anong atake ng pamilya ngayon ninyo? Yung kasal. Wala kayong kasal. So, kailangan po talaga na ma-restore. Ma-restore po yun. Kailangan po talaga na ibalik yung grasya na nawala sa atin sa pamamagitan ng yung kasal, yung sa marriage, yung sakramento ng kasal. Yun pong pinaka-importante. Isang tabi muna natin yung deliverance. Hindi tayo ghost hunter. Hindi tayo yung mga ghost hunter na naghahanap ng mga demonyo para palayasin. Hindi po. Kasi ang tunay na healing nasa pamilya nagsimula. Kasi promise mo yon bilang isang magulang. Kung nagsakasal ka na, magpapromise ka talaga na alagaan mo, ikatekize yung anak mo, turuan mo sila ng mabuting ugali, turuan mo sila kung paano magdasal. Lahat ng katekismo ng simbahan, ituro mo sa kanila paano yon. Kapag wala ka sa grasya, paano magpo-flow yung mga merits? Pag magpo-flow yung teachings na maganda kapag wala ka sa grasya. So unahin po natin muna unahin muna natin yung kasal. Kasi kung magkumpisal ka, wala kang plano na magpakasal, walang absolution na mangyayari po doon. So
i-process yung mga papeles niyo kasi madali lang yan. Ang dali lang talaga mag-process ng papeles. Sa totoo lang, ang will lang natin yung ayaw. So yun lang sagot natin, Bro Jando.